Mga ka-crypto, narinig nyo na ba ang latest drama kay Bitcoin at sa buong crypto market? Sa kabila ng biglaang pag-slide ng presyo, si ZZ, founder po ng Binance, ay nanatiling kalmado at nagbigay po ng isang napaka-importanting mensahe para sa ating lahat. Sa video na ito ay susuriin po natin hindi lang ang impact ng market dip kay Bitcoin at mga major altcoins, kundi pati na rin ang mga insights ni ZZ kung paano dapat tayong mag-react sa mga ganitong sitwasyon. Kaya wag po kayong bibitiw dahil malalaman natin kung paano natin panatilihin ang ating disiplina at strategy kahit sa gitna ng market turbulence. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit bumagsak po muli si Bitcoin sa ilalim ng $100,000 na presyo. Sa kasalukuyan, bumagsak na si Bitcoin sa $97,392. Muli po siyang nag-iiwan sa atin ng malaking atensyon sa market. Ang pagbaba nito ay halos 6% sa loob ng 24 hours at halos 23% mula sa kanyang October 6 peak na $126,080. Para po sa atin mga ka-crypto, malinaw na ang market ay patuloy po na nagpapakita ng volatility at hindi po ito basta-basta simpleng correction lamang. Ang decline ay hindi isolated lamang kay Bitcoin. Kapag tiningnan natin ang major altcoins, nakikita natin na pare-pareho silang naapektuhan. Halimbawa, si Ethereum ay bumagsak ng halos 10% sa $3,202. Si Solana naman ay bumagsak ng 9% hanggang $142. At si XRP ay nakapagtala po ng 8% drop sa $2.30. Ibig sabihin nito, may broad selling pressure sa market na hindi lamang nakatuon sa isang coin. Kung titignan po natin historically, may pattern ang ganitong mga market dips. Kahit pa mabilis ang pagbaba, kadalasan ay may consolidation phase na susunod kung saan ang market ay nag-iipon po ng lakas para sa susunod na galaw. Ito rin ang panahon para sa mga traders na i-evaluate ang kanilang positions at mag-adjust ng strategy. Para po sa atin, hindi ito ang dahilan para magpanik. Bagkus, ito po ang pagkakataon para maging mas strategic at disiplinado sa trading decisions natin. Ano naman po ang mensahe ni ZZ sa panahon ng market turbulence? Habang tumitindi po ang selling pressure, si CZ ay naglabas ng isang simple ngunit powerful na mensahe sa X. Sinabi po niya, "Every dip, some people think it's the end of time. Time continues." Dito, nakikita natin ang maturity at kalmadong pananaw ng isang market leader. Para po sa atin bilang mga traders at investors, mahalaga po ito. Madalas, sa bawat market dip, may mga tao na agad nag-assume ng worst case scenarios. Parang ang market ay magwawakas na. Pero ayon kay CZ, ito ay natural lamang na reaction. Ang tunay na market ay patuloy sa cycles nito at ang time continues o nagpapatuloy lamang po ang oras kahit na malaki ang volatility. Isa pa sa sinabi niya ay tungkol sa perception bias. Maraming tao ang nakikita lang ang mga events na sumusuporta sa kanilang assumption pero hindi po nila nakikita ang buong larawan. Halimbawa, kapag bumagsak ang market at may nabanggit na CZ, may ilan agad nag-a-assume na siya ang trigger ng dip. Kahit maraming counter examples na nagpapakita na hindi po siya ang direktang dahilan ng market movements. Ang takeaway po dito para sa atin ay simple lamang. Huwag po tayo agad-agad magpanic o mag-overreact sa bawat market move. Ang emotions ay kadalasang nagiging kalaban ng trading strategy. Kaya mahalaga po ang mental discipline at perspective sa pagharap sa market volatility. Bakit po ba mahalaga ang perspective sa trading? Si CZ ay hindi lamang po basta nagbibigay ng generic advice. Ibinahagi rin niya ang kanyang personal trading experiences para magbigay ng perspective.
Halimbawa, noong taong 2014, bumili po siya ng Bitcoin sa humigit kumulang $600. Pero bumagsak ito hanggang $200. Sa taong 2017 naman, ang kanyang BNB entries ay bumagsak ng 20 to 30% shortly after. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na kahit isang experienced trader at crypto leader ay nagkakamali at nakakaranas ng losing positions. Ito po ay mahalagang lesson or aral para sa atin. Risk management po natin ay dapat lagi nating isaisip. Kahit sa pinakabagong investment po niya, si CZ ay nakaranas ng downside sa Aster token. Bumili po siya ng $2.5 million worth ng Aster. Nakita ang token na tumaas po ng 30% mula sa 0.91 hanggang $1.20. Pero mabilis po itong bumagsak sa 0.84. Ito po ay typical example ng market volatility at short-term unpredictability, kahit na may malalim na fundamental analysis at strategy. Para po sa atin, ang mensahe po rito ay malinaw. Huwag po tayong umasa na palaging panalo sa market moves at dapat po tayong maging prepared or handa sa ating mga losses or pagkatalo. Ang tunay na skill ay nasa disiplina sa ating risk management at strategy execution. Hindi po sa pag-expect na laging tama ang ating entry at exit. Ano po ang impact ng Bitcoin dip sa major altcoins? Kapag bumabagsak si Bitcoin, halos lahat ng major altcoins ay sinusundan ang galaw nito. Sa kasong ito, makikita po natin ang synchronized na decline kay Ethereum, Solana at XRP. Si Ethereum na bumagsak ng halos 10% ay nagpapakita ng malakas na correlation kay Bitcoin. Ang pattern na ito ay kadalasang nakikita sa high cap coins, kung saan ang market sentiment ng Bitcoin ay direktang nakaapekto sa kanilang price action. Si Solana ay bumagsak po ng 9% at si XRP ng 8% na nagpapakita ng market-wide selling pressure. Para po sa atin bilang mga traders at holders, ito po ay reminder or paalala na ang diversification at position sizing ay napakahalaga. Kapag nakikita natin ang broad market pressure, hindi lang dapat ang isang coin ang ating pagtuunan ng pansin. Ang pag-observe sa correlation at market structure ay makakatulong po para maiwasan natin ang overexposure at maprotektahan ang ating kapital. Ano naman ang dapat nating gawin bilang mga traders at investors? Base po sa insights ni CZ at sa kasalukuyang market conditions, ang key takeaway ay dapat po tayong maging calm at saka strategic. Huwag po tayo agad mag-panic selling. Ang short-term dips ay normal po sa crypto market cycles at ang time continues. Ibig sabihin, may pagkakataon pa rin sa recovery at future gains. Sa practical terms, para po sa atin, i-review ang ating risk management plan. Alamin po natin ang critical support levels at magtakda ng mga realistic targets. Kung tayo naman ay active traders, bantayan po natin ang mga consolidation phases at subaybayan ang volume at momentum indicators bago po tayo gumawa ng ating mga decisions. Para sa mga holders naman, mahalaga po ang patience at saka perspective dahil hindi lahat ng mga dips ay signal ng long-term decline. Si CZ mismo ay nagpakita po ng transparency sa kanyang mga personal losses na nagre-reinforce sa atin na kahit sa kalagitnaan ng volatility, ang strategy at disiplina ang pinaka-importanting asset natin sa ating trading journey. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang mensahe po ni CZ ay malinaw. Sa gitna ng market dip, huwag tayong mawalan ng paninindigan at huwag hayaan ang fear or takot at perception bias na makaapekto sa ating mga desisyon. Ang market ay cyclic or umiikot at kahit na may short-term losses, ang long-term perspective ay mas mahalaga.
Para sa akin, ang ganitong uri ng leadership at transparency ay napakahalaga po sa crypto space. Ipinapakita po nito na kahit ang mga market leaders ay nagkakamali, pero ang calm mindset at disciplined approach ang nagbibigay po ng sustainable edge sa trading at saka investing. Kaya para po sa ating lahat, i-take note po natin ang observe, analyze, manage risk, and let time do its work. Sa madaling salita, si CSA ay hindi lang nagbibigay ng advice, nagbibigay po siya ng lesson sa resilience, patience, at saka strategic thinking sa crypto market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.